Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, may kaaway ka ba ngayon? Meron ba kayong hindi pagkakaintindihan ng iyong asawa? O baka naman masakit ang loob mo sa iyong mga anak? O baka nasira ang tiwala mo sa iyong kaibigan? Meron ka bang hindi kapalagayan ng loob ngayon? Ikaw ba ay malungkot, nagagalit? Kapatid, sa banal na misang ito, hingin natin muli ang banal na Espiritu para maging malinaw ang lahat sa atin, para malaman natin kung ano ba talaga ang pinaglalaban natin. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili lang tayong galit, pero hindi natin pinaglaban kung ano ang mabuti. Sa mga pagkakataon na kung saan di natin hiningi ang grasya ng Diyos. Kaya nanatili ang sama ng ating loob. Naway ang banal na misang ito ay makatulong sa atin para manumbalik ang kapayapaan di lang sa ating buhay, kundi lalong-lalo na sa ating mga relasyon at ugnayan. Napagsisihan natin mapagkakataon na kung saan tiniis natin na sira ang ating samahan at hindi tayo nakipag-ayos sa iba. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na ako'y lubhang nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mo lagi kaming matapat na sumunod sa loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan. Kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ngayon na may hiyandong ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinaihiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaraan ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw.
Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin. At nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabaha-bahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at ang manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kailangan ba ang pag-aaway sa pagmamahalan? Ano po sa tingin niyo? Masama ba o mabuti kapag nag-aaway ang mga nag-iibigan? Sabi po ng isang mag-asawa, ang secret daw po bakit masaya ang kanilang pagsasama ay dahil palagi silang nag-aaway. Nag-aaway pero nagkakasundo naman pagkatapos. Nag-argue pero nagbabati din pagkatapos. Dahil sa bawat maayos na pag-aaway nila, mas tumitibay daw ang kanilang pagsasama. Dahil daw sa kanilang pag-aaway, mas nakikilala nila ang bawat isa at dito mas tinatanggap nila kung sino ba talaga sila. Dahil tandaan niyo po, lumilitaw ang totoo nating ugali kapag tayo'y galit. Amen? Do you want to know the truth about the character, who somebody is? Look at them, observe them when they are angry. Ang sekreto po ng happy relationship ay mag-away kayong mabuti. You should fight better. You should fight and then better yourself, better your relationship. Amen? May kakilala din po ako na mag-asawa. Hindi po nag-aaway. Napakabait sa bawat isa. Pero isang araw po, nabigla ako nang nalaman ko, nagkahiwalay na sila. Kasi meron palang napakatagal na tinatago, hindi masabi-sabi sa bawat isa. Bigla na lang po silang sumabog, nagsasawa na pala. Kaya ang tanong, kailangan ba talaga ang pag-aaway para sa isang matibay na pagsasama? Is fighting and arguing really necessary for a relationship? Ito po ang sagot. Tandaan niyo.
Hindi kailangan mag-away ang mga nagmamahalan. Pero, hindi ito maiiwasan. Amen? Remember that. Understand that. Fighting is not necessary in a relationship. But, it is inevitable. It is inescapable. Bakit hindi po natin maiiwasan ang pag-aaway? Dahil tayong lahat, may sarili tayong paniniwala. May sarili tayong paninindigan. Kapag may paniniwala ka, siguradong paglalaban mo yan. Amen? Pag may paninindigan ka, makakabanggaan mo yung mga ibang may paniniwala o paninindigan laban sa'yo. When you stand on a principle, expect you will experience oppositions. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Jesus said, He came not to bring peace, but division. Nakakabigla. Pinapahayag natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang prinsipe ng kapayapaan. Pero naririto siya, pinapahayag niya, sinasabi niya, nagdadala siya hindi kapayapaan, pero hidwaan, away, pagkakawatak-watak. Bakit ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng hindi pagkakasundo minsan? Ito po ay dahil kapag pumanig ka sa Diyos, siguradong makakaaway mo, makakalaban mo ang masama. Amen? Remember that, my dear friends. If you side with goodness, evil will become your enemy. Kaya nga kung ayaw mo sa away, gusto mo na tahimik na buhay, simple lang ang gawin mo. Huwag kang manindigan. Maging sunod-sunuran ka na lang sa iba. Huwag kang papanig sa katotohanan. Huwag ka ring sasang-ayon sa mabuti. Yan ang tahimik na buhay. Subukan nyo man po. Huwag mong pagalitan yung asawa mo kapag naglalasing siya, nagsusugal siya. Hindi kayo mag-aaway. Hindi kayo magsisigawan. Di po ba? Huwag mong pagsasabihan yung asawa mo sa kanyang pambababae. Tahimik ang buhay mo. Huwag mo sabihan yung misis mo na palagi na lang bumibili ng Shopee at Lazada. Di wala kang problema. Hindi lang palaging butas ang iyong bulsa. Di po ba? Subukan mo din. Huwag mong pangaralan yung anak mo. Hayaan mo na lang na magbulakbol, magsayang ng oras sa kanyang kaka-games. Hayaan mo sa mga kabarkada niya na bad influence. Wala ka sakit ng ulo. Siyang sasakit ang ulo. Huwag ka din mag-comment dyan sa mga post tungkol sa politika. Huwag ka na lang mag-comment, magsalita tungkol sa korupsyon para walang mga trolls na aatake sa'yo. Tahimik ang buhay mo. Yan ang aral. Walang away at gulo sa iyong buhay kung susunod ka lang sa masama. Kung mawawala ka ng paninindigan, kung hindi mo paglalaban ang mabuti. Ang tanong, kaya ba kaya ng iyong konsensya? Matitiis kaya ng iyong kaluluwa? Magiging masaya ka kaya kapag pumanig ka sa masama at hindi sa mabuti? Kung patay ang iyong konsensya, oo, kayang-kaya mo nalunukin, tanggapin yung masama. Pero kung buhay pa rin ang banal na Espiritu sa iyo, hindi mo ito matitiis. Makikipag-away ka pa rin sa masama. Maninindigan ka sa tama. Paglalaban mo ang matuwid, susundan mo ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Diba? Kung talagang mahal mo ang isang tao, pagsasabihan mo siya. Kung alam mo siya'y napapasama na, di po ba? Matitiis mo ba? Makita yung anak mo may dumi sa muka. Di ba hindi? Minsan, kayo po mga nanay, di ba? Pag nililinis yung muka ng mga anak nyo, wala kayong tubig, pati laway nyo, no? Pupunasan nyo. Nilalabanan kayo ng mga anak nyo, pero okay lang. Kasi ano ang nasa loob mo? Anong nais mo? Gusto mong maging presentable siya. Amen? Masaya ka ba? Nakikita mo yung iyong asawa may dumi sa kanyang uniforme. Natutuwa ka ba? Nakikita mo naglalakad yung asawa mo na hindi planchado yung kanyang suot. Di ba hindi ka masaya? Hindi ka komportable. Ganyan din. Hindi tayo natutuwa kapag ang ating minamahal nagpapatuloy sila sa kanilang paggulong-gulong
sa dumi ng kasalanan. Kaya nga po ang hamon sa atin mga kapatid, stand up for what is right, even if you're all alone. I will repeat that. Stand up for what is right and good, even if you're all alone. Mahirap man, masakit man, mabigat man, tumindig ka, paglaban mo ang mabuti kahit na nag-iisa ka lang. Huwag ka mag-alala. Kasi kahit na mag-isa ka, kung ang mabuti, kung ang matuwid, siyang pinaglalaban mo, kasama mo si Kristo. Amen? Kaya nga, bandang huli, hindi ka talaga mag-isa. May kasama ka. May kasangga ka. Yan ang Diyos. At kapag kasangga mo ang Diyos, mabibigo ka ba? Matatalo ka ba? Mapapasama ka ba? Di ba hindi? Yan po ang pangako ni Jesus sa atin. Oo, kahit na sinabi niya, marami mga tao ang mga away sa atin. Pero wag nating kalimutan ang kanya din pangako that He will be with us until the end of time. Kasama natin palagi ang Diyos. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-aalala? Di po ba? Tanungin niyo po ang inyong sarili. Kanino ba kayo pumapanig? Sa tao o sa Diyos? Ano bang pinaglalaban niyo? Ano ba ang paniniwala niyo? Yan ba talaga ay mabuti? O baka masama yan? Kinumbinsi mo lang ang iyong sarili na yan ay mabuti. Baka mga naiisip mo, kapatid, hindi naman talaga nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. Maaaring tahimik ang buhay mo dito sa mundo. Silence does not mean it is good. Maaaring magiging tahimik ang buhay mo kapag pumapanig ka, sumasama ka sa mga karamihan. Pero pagkatapos ng iyong buhay, meron naman pagdurusa, di po ba? Pero kapag tayo'y pumapanig sa Diyos, maaaring magulo, mahirap ang ating buhay. Pero sa susunod na buhay, maghintay ka lang. May naghihintay sa iyong pagpapala, grasya at ligaya galing sa Diyos. Tandaan niyo po, hindi natin maiiwasan ang mga gulo, hidwaan at pag-aaway. Lalong-lalo na pag tayo'y umiibig at nagmamahal. Pero piliin mo pa rin ipaglaban ng mabuti dahil ang Diyos ang iyong makakasangga. Maaaring may hirap sa kasalukuyan, pero ang pag-asa natin, meron pa rin tuwa at saya pagkatapos ng lahat. Amen. Tumayo po tayo. Maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, patuloy tayong nananalig na hindi siya nagkukulang sa kanyang pangako. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan na hayaang inuusig naway, mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon naway matagpuan ng katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, pinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas upang laging makatugon na may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Basta
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Laurentino ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, na hindi kailangan ng pag-aaway sa samahan, sa pag-iibigan, sa inyong mga relasyon at ugnayan. Pero hindi ito maiiwasan. Kung kayo man ay mag-aaway, tanungin mo ang iyong sarili. San ba nagmumula itong iyong pagnanais na makipag-away o makipag-argue sa iyong asawa man, kaibigan o anak? Nanggagaling ba sa iyong pride? O talaga bang gusto mo lang ipaglaban yung mabuti? Bago ka makipag-away, manalangin ka. Kapag sobrang init na ng inyong pag-aaway, puminto muna kayo at magdasal kayo. Harinawa, mag-away kayo ng mabuti. Sana maging malinaw sa inyo kung ano ba ang pinaglalaban ninyo. Sana matuklasan nyo din kung sino kayo sa pamamagitan ng inyong pag-aaway. Naway, kung ikaw man ay makikiharap, makikipag-argue sa iba, ikaw ay may mabuting paninindigan. Magagawa mo lang yon kung ikaw ay nagpapatulong sa Diyos, kung ikaw ay nananalangin, kung nasa iyo ang banal na Espiritu. Kaya nga, mga kapatid, kung nakakaranas man kayo ng hindi pagkakaintindihan o may sama kayo ng loob sa bawat isa, hingin niyo ang tulong
ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu, siya lang ang magkakalaw sa inyo ng kalinawan ng kaisipan at kapayapaan sa inyong mga puso. Yan ang ating panalangin sa araw na ito. Sabihin natin, Come, Holy Spirit. Halina, banal na Espiritu. Tulungan mo kami para kami ay magkaunawaan sa aming mga pag-aaway, sa aming mga hidwaan, at naway ang kagustuhan ng Diyos siyang magtagumpay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.